Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan sa anumang bahagi ng mundo. Tanong ng taga Taipo New Territory, Hong Kong. Tanong ng taga Maunshan, Hong Kong. Tanong ng taga Quaifong, Hong Kong. Lahat yan sasagutin ni Kuya Alan sa Tanong ng Pilipino sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Kuya Boy, parang nasanay na tayo, di ba, na part na ng buhay ng Pilipino na meron tayong kamag-anak, kaibigan, parents ng ating kaklase, pinsan na nasa abroad o nagtatrabaho. Pero actually, no, sipin mo, 10% of our population, more than 10 million Filipinos na pilitan magtrabaho abroad. Lalo na dito sa Hong Kong, hindi mawawala talagang kwentong pamilya. Bakit ka narito? Dahil gusto kong makapag-aral ang aking anak. Bakit ka narito? Pinagagamot ko ang aking ama. Heartwarming at heartbreaking ang ibang mga storya. Legal o practical or mga tanong sa ating embassies or consulates, ask us. Kasi dito lang yan masasagot sa Cayetano in Action with the one and only Boy Abunda in Hong Kong. Paano po i-handle ang gambling husband at anong solusyon sa problemang ito? Rachel, salamat sa tanong mo. Alam niyo po, maraming nagtatanong niyan. Pero marami po nagtatanong ng paano yung may asawang sugarol o may asawang ginagastos lahat ng kinikita ng kanilang asawang OFW o kaya asawang manginginom. Kasi po, ibang-iba ang legal na solusyon at saka ang practical. So sa legal muna po tayo. Kapag ka-existing yung kanyang addiction, no? At the time of marriage or before marriage, pwede natin i-argue yan ay psychological incapacity para i-annul ang marriage. Pero kung hindi nga annulment ang hinahanap po natin o hindi paghihiwalay, di syempre po ang sagot po doon is paanong mahihiwalay ang iyong ari-arian para hindi ka madamay sa utang niya sa sugal or magamit yung pera mo. Ang maganda po ay nasa batas na yung utang na nanggagaling sa sugal o game of chance, hindi pwede i-charge sa'yo. So kung magkakaroon siya ng malaking utang dahil sa sugal, hindi to pwedeng singilin sa'yo. Pero problema, syempre kung may ipon kayo, may pera kayo sa bangko, may napundar kayong bahay, nabenta to, at hindi mo alam, hindi mo na basta mahahabol. Pero alam naman po natin na sagrado ang kasal. At ang tingin ko kaya ka nagtatanong because you want the marriage to work, no? So let me tell you a few steps na tingin kong makakatulong. First, kailangan ma-realize ng asawa mo na meron siyang addiction. Second step, pag naamin niya na may problema, get help, di ba? So kung kaya niyang tumigil mag-isa, ibig sabihin usap-usap, huwag na siya ilapit sa nagsusugal, di masusolusyonan to kaagad. Pero kung hindi, sometimes you need professional help. At last and not the least, kung alam mong isusugal niya lang yung pera, huwag mo nang ibigay sa kanya. Ikaw na muna mag-manage ng pera habang may problema siya sa sugal. Pwede po bang tanggalin as beneficiary ang asawa? May record na po siya sa barangay with mistress at may pao po bang mag-handle ng legal separation? Siyempre malungkot kami parate kapag may away sa mag-asawa at umaabot na sa legal separation or annulment. I'll answer first your question doon sa SSS at saka sa pag-ibig. Nasa batas mismo ng SSS na yung beneficiary, yung asawa. Wala man sa batas ng pag-ibig, pero both in SSS at pag-ibig, meron silang rules and regulation. At nakalagay doon, kung papalitan mo na ang spouse mo as beneficiary, kailangan may proof ka na na-dissolve ang inyong marriage o kaya, ibig sabihin na annul, o kaya kayo'y nagkaroon ng legal separation or kung yumaon na yung asawa. So, hindi mo basta mapapalitan iyan. Protection din kasi na mag-asawa yun eh. No? So, alam ko na kapag kayong asawa ay nagkaroon ng iba, gusto mong tanggalin, di ba? Pero yung iba naman kasi parang yung kanilang number 2 ang nilalagay na beneficiary. Kaya yung batas actually protects
yung asawa to be there, no? So, nagtanong ka na rin kung Pao ay pwede mag-handle ng legal separation kasi obviously, kino-consider mo na yan. At pag nagkaroon ng legal separation, yan na ang pwede mong ipakita sa SSS para palitan yung beneficiary. The answer dun sa Pao, yes, under two conditions, pwedeng i-handle ng Pao ang legal separation ng isang humingi ng tulong sa kanila. First, yung test kung indigent, di ba? May income yan. Ipla-flash na lang namin kasi kung taga Metro Manila o hindi. At secondly, yung merit, no? Kung mapapakita na talagang this will be pursuing justice at makakatulong. Kung hindi ka papasok dun sa requirement ng pagiging indigent, kami na ang maghahanap ng tutulong sa iyo na ma-file ng abogado or ng NGO na tutulong sa inyo para ma-file yung inyong legal separation. Tanong ko lang po kung paano ko pong aalisin yung apelyido ng tatay ng mga anak ko sa pangalan po nila. Kung ang lalaki at babae ay mag-asawa, ay ibig sabihin ay kasal at nagkaanak sila, tinatawag na legitimate yung anak. So syempre pwede niyang gamitin ang pangalan ng tatay niya o ng nanay niya, ang apelyido, no? Kapag hindi sila mag-asawa, so hindi sila legal na kasal o sinasabing illegitimate yung child, ay pwede niyang gamitin yung pangalan ng tatay kung i-recognize siya, kung kikilalanin siya ng kanyang tatay. Kung hindi, pangalan ng nanay. Pero kahit kilalanin siya ng kanyang tatay, kung gusto niyang gamitin ang pangalan ng kanyang nanay, ay pwede. At syempre, kung minor de edad pa siya at siya'y nasa'yo, yung desisyon mo ang masusunod. Anong procedure? Sa korte po ang punta at may procedure ang korte sa pagpapalit ng pangalan. Sa buwang puno ng pag-ibig, samahan niyo kami sa isang espesyal na episode ng Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Pagmamahal sa pamilya. Isang biyuda ang lumapit sa amin. Nawala na, namatay siya. Wala akong nakuhang pera mula sa krame dahil sa late na raw pinakasalan. Dati po siyang pulis, SPO4 po siya. May pag-asa pa bang makuha ang pensyon na para sa kanilang pamilya? Alamin sa payo ni Kuya Alan. Puso ng tagumpay. Silipin natin ang kwento ng dalawang matagumpay na Filipino restaurant owners sa Hong Kong. Alamin natin ang recipe kung bakit patok ang kanilang mga kainan sa ibang bayan. Pag-ibig sa komunidad. Kilalanin ang tatlong leader ng Filipino organization sa Hong Kong na walang sawang nagbibigay ng free reflexology, livelihood workshops at dance training sa ating mga kababayan. Puso sa pagtulong. Bibigyang pugay natin ng isang Filipina na nagtatag ng social justice. Isang grupong tumutulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa Hong Kong sa salamat. At syempre, hindi pwedeng wala ang kasiyahan. Kasama si Kuya Alan, makikipag-Alan Peter Pick at mamimigay tayo ng papremyo sa ating mga manunood. Ngayong Love Month, ipakita natin na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling lugar. Nasa pamilya, nasa serbisyo, nasa komunidad. Lahat ng yan, ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.